Testing ko ulit para marinig nyo Oh my god. Na lumalaban pabalik na yung ano niya, brake lever niya, lumaban na, pumitik na pabalik pa ganun. Ganun talaga yung ano niya, yung front brakes niya. Sorry guys. Yo, good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, i-address ko na yung issue dun sa ABS nung nakaraan. Diba naalala nyo, tinest ko yung NMAX. So kaya ako in-upload yun, nagkamali lang ako kasi medyo hilo na rin ako nung araw na yon. Gawa ng uminit na arawan na ulanan na ako, nagkabaliktad ako ng sinabi. So ito is front brake yung nasa kanan, tapos ito nasa kaliwa is rear brake. So medyo nagkahalo lang sa utak ko, pasensya na po. Pero in-upload ko kasi gusto ko rin na matuto ako. So di ba kung napansin ninyo, parang nakarinig tayo ng skidding. So syempre natutunan ko na rin kung ano talaga yung nangyari. And also pumunta na rin kami dito sa mismong Yamaha para magtanong. And syempre yung iba sa inyo, mas trusted pa rin yung mga mekaniko, kaya mas maganda na yung mekaniko mag-explain dun sa parang konting skidding na naranasan namin. So yeah, kasama natin si Sir. Anong name nyo, Sir? Nato po, Nato. Nato, Sir Nato, dito sa Yamaha Olivares. So bibigyan lang tayo ni Sir ng konting explanation doon sa medyo skidding nung rear brake niya yung sa likod. Yun, Sir, ano ba yung nangyari? Parang Dapat po sa mga regarding po dun sa concern ni customer, kasi ang concern niya, pagka nagpe-preno siya, nag-skid daw ang ABS. ang rear brake, Rear brake. So nung ni-road test ko naman po siya, nakailang balik ako dun sa arko ng malapit na sa Binyan. So hindi ko nararamdaman yung pag-skid dun sa sinasabi ni customer. Pag yung mahawak ako sa preno, normal naman siya. Kasi kung yung sinabi ni Sir regarding dun sa dapat yung brake rear natin manginginig yan at saka yung motor. Ibig sabihin nagkakaroon ng malfunction yun sa ABS o yung paninigip ng preno dun sa disc. So yun yung mga unang-una na pwedeng mangyari sa motor niya. Pero base dun sa ano ko kasi, so ang sa kanya kasi paano sabay siya magpreno, mas nauuna niya si harap. Sabi ko sa kanya, Sir, mas maigi unahin natin si likod kasi si harap mas powerful si front brake. Kapag nauna mo siya, so magkakaroon ng panginginig yung motor niya, maninibago ka. So, tsaka Sir, yung sabi nyo kanina, parang under break-in period pa rin yung gulong, kaya medyo may kadulasan pa, no? Oo. Yan. At saka yung stock ng gulong natin, Sir, hindi siya katulad ng mga high taga na gulong na pwedeng kapit-kapit sa kalsada. So yung stock natin, Sir, sa gulong, medyo pagka nasa high speed tayo, medyo nagsisi siya ng konti. So yun yung normal na Sir, sa mga stock na gulong. So kaya kalimitan po, pagka medyo matagal na yung motor, so nagkakaroon tayo ng replacement ng tire. Ako dito sa gusto ng customer. O sa klase rin na bibili nilang gulong. Para mas makapit, no? Mas makapit, mas maganda na hindi siya mag-i-skid pagka magpreno man siya. Ayun. So na-test naman ni Sir and nakita niya yung response ng ABS dito. Kasi ABS version yan, yung motor ni Sir Fernando. Yan. So syempre si Sir kasi binili niya rin, so nag-alala din siya ng konti. So mas maganda na kumonsulta tayo talaga sa mekaniko na matagal na nila itong ginagawa. So yun, narinig naman natin na-test ni Sir. And also may mga iba din kasi na nag-comment na may pareha sila na experience. So at least kayo nagka-idea kayo na normal lang siya. So, hindi siya malfunction sa ABS kasi mararamdaman naman yun ni Sir kung malfunction sa ABS. So yun, maraming salamat po Sir sa sa statement niyo diyan. So marami po kami natutunan. Thank you po ulit. Thank you.
Ayun, so yun, hindi ko na masyado iabalayan si sir. Ang nakita ko naman na explanation mula dun sa mga nakasama ko na mekaniko kahapon, and also pumunta din ako sa Yamaha Las Piñas, nagtanong-tanong kami about dun sa issue na yun. Kasi yung isa doon may-ari ng X-Max, halos kasi parehas din ng X-Max to, na yung kanyang gulong is ABS din sa likod, sa rear. So yung naranasan ko palang skidding, normal lang yun sa dry na place sa mga asfalto, ganyan. Mag-i-skid siya ng konti pero nagsosole. Yung naramdaman ko na alala nyo, parang sabi ko bumitik pabalik, ayun yung ABS. So normal lang pala yun na nagsosole siya. I-skid siya pero magsosole kasi sobrang dry nung pinagsubukan ko nung gulong. So ibig sabihin mas gagana yung ABS pala sa mga madudulas, sa mga buhangin. Ayan, dyan mas gagana yung ABS kasi mararamdaman ng gulong na magaan. Yung dulas niya, yun ang mas pipigilan na mag-lock. So yung nangyari doon, no, nakita niyo na nag-skid, dahil lang din yun na medyo break-in period pa yung gulong nito, kaya nag-skid siya or dumulas yung gulong. Madulas yung gulong niya pa sa break-in period. Tsaka sabi nga nila sir dito sa Yamaha, yung mga stock na gulong hindi pa ganun kakapit. So basically ganun lang yung nangyari. So normal naman siya, and also ako naintindihan ko na rin. In-upload ko yun nung nakaraan kasi ako gusto ko rin matuto. And ako buo na loob ko, alam ko na talaga kung mababash ako. Nagkamali lang talaga ako ng sabi. Yung kaliwa, sabi ko front brake. Yung kanan, sabi ko rear brake. Pero ang totoo, medyo masama na pakaramdam ko noon kasi nung nag-review ako nito, nasa Arawan kami. Yung inikot ko kayo kung anong mga specs niya. Tapos nung ni-road test ko naman, umuulan na. So medyo sumakit ng ulo ko, nahilo lang ako ng konti. So pasensya na sa minor mistake doon. Pero yung rear brake niya normal naman, no? So wala kayong dapat ipaglalala. Yung mga nag-comment na nakaka-experience sila ng same, meron din nagsasabi na sa version 1 wala naman daw ganon. So maraming kakaiba, nagtalo-talo. Pero yun, at the end of the day, hindi naman kayo dapat maglala. Wala namang problema yung rear ABS netong NMAX 2020. Ayan, yung tinest natin. Wala ka din kasi tong traction control, no, wala pa tong traction control system. Tapos napansin ko pang isa, sa mugs nito merong nakalagay na made in Indonesia. Marami sa inyo nagsasabi di ba from Thailand, pero bakit sa mugs? Lang check ko sa kabila. Nakalock ba to sir? May nakalagay dito Thailand ay Indonesia. Ayan o, Indonesia Yamaha. Nakita nyo ba? Indonesia Yamaha nakalagay. Ayun, so wala naman dapat ipaglala. Okay naman siya actually, yung NMAX 2020. Tapos isa pa, yung trivia ni sir, bumili siya ng Spider na helmet. So hindi pala kasya dito sa city storage. Yun, kukunin ni sir. Bumili siya ng Spider na helmet. So depende pa rin sa style ng helmet kung kakasya dito sa compartment. Ayun. Tapos okay naman siya. And yun talagang brake test na yun, to be honest, ngayon lang ako nag-test din ng ABS yung rear brake. Kasi noon PCX, drum brakes pa yung likod. So parang medyo nanibago lang ako. Sobrang kapit lang talaga ng brakes ng NMAX. Kaya mataas ang chance na may mga ganun na parang nakakalitong mga bagay. Ayan o, test, check papakita ko sa inyo. Ano, yung fitting ng helmet. Kaya pakita muna natin yung helmet niya sir. Ayan o, parang regular size helmet lang naman to. Spider. Anong ano nito sir? Phoenix 2.0. Phoenix 2.0 yan. Phoenix 2.0. Spider yan. So, check natin kung kasya. Yeah, paganyan muna, paganyan muna. Paganyan muna. Pag paganyan, sige, try niya sir. Hindi, try niyo pa baliktad, baka pagpabaliktad ka.
Kasi may bukol dito eh, no? Okay. Yeah, pag ganito. Hindi rin kasi natama to. Pag ganito sir, tatry ko Try natin. Ay, hindi pa rin. So hindi kasha, mga ganito helmet magagasgasan. So ayun, depende pa rin talaga sa helmet. Pero maganda tong spider ni sir mabigat. Pasarado nyo nga sir, saglit. Papakita ko lang sa kanila. Teka lang, isa, ipalit ko na. Hindi, ano lang, papakita ko lang yung helmet nyo. Hindi naman natin ilalak. Yan. Maganda to, spider ni sir. Phoenix. Standard siya. ICC na ICC certified. So yun lang, sana na-address ko yung yung ABS, and also narinig niyo na rin yung mismong statement ng mekaniko. Ayan Phoenix 2.0 ICC certified. So narinig niyo na rin yung statement ng mekaniko. Sana naliwanagan kayo. Kung may tanong pa or meron pa kayong gustong malaman, mag-comment lang kayo sa baba. At maraming salamat sa mga nag-comment ng positive. Sobra ko na-appreciate yung mga supporters ko. In-expect ko na talaga na mababash ako doon, pero okay lang sa akin kasi gusto kong matuto gusto ko kasama yon. Kung lagi mong iisipin na perfect lang or parang scripted yung mga ina-upload mo, hindi ako makakapagbigay ng solid na reviews. So gusto ko rin, nasa newbie, sa 40,000 pa lang naman subscribers ko. So gusto ko rin na kahit papano maganda yung maibigay ko. So yun lang guys, kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung mga gusto nyong motor na i-review natin sa next vlog. Again, this is Nen Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.